Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American action drama film noong 2016 na pinamagatang Boyka Undisputed. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula kay Yuri Boyka, isang MMA fighter mula sa Ukraine. Siya ang top fighter sa Europa at may hawak na titulong Undisputed. Isang gabi ay lumalaban si Boyka sa underground arena na labag sa batas. Hindi niya hinahayaan na matamaan siya ng kalaban habang ang mga manonood ay nagsisigawan. Napatumba niya ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng nakamamatay na sipa. Lumipat sa isang Russian maximum security prison, ang mga bilanggo ay nakikipaglaban para sa kasiyahan ng mga gwardya at warden. Ang ganitong mga laban ay tulad lang ng mga ordinaryong paligsahan pero maaaring maging marahas ang mga mandirigma. Ang pinakadelikadong bilanggo sa lahat ay ang isang lalaking nagngangalang Koshmar. Napakamapanganib nito kaya kinailangan ng mga gwardya na ikadena ang kanyang mga paa at isara ang kanyang bibig para hindi siya makasakit ng sinuman sa labas ng ring. Ang kalaban ni Koshmar ay kalahati ng kanyang tangkad at halos hindi siya matamaan. Ibinagsak niya ang lalaki na ikinabali ng leeg nito at sa kanya pinagsusuntok ang muka ng kalaban. Nung ang muka ng lalaki ay bugbog sarado na, tinapos na nila ang laban. Si Koshmar ay kilala sa pagpatay ng walang awa sa bawat lalaki na kanyang mga nakakalaban. Siya ay higit pa sa halimaw at wala siyang nararamdamang pagsisisi sa bawat pagpatay. Si Boyka naman ay isang mabuting tao sa labas ng ring. Hindi naging madali ang kanyang buhay dahil siya ay nakulong ng ilang taon at isang wanted na kriminal sa Russia pero nagawa niyang itago ang kanyang nakaraan at nagsusumikap na maging isang mas mabuting tao. Tumutulong pa nga siya sa isang simbahan sa Kiev at patuloy na nagsasagawa ng mga gawain sa charity. Isang araw, iminungkahi ng pari sa kanya na maghanap siya ng bagong trabaho. Ang pari ay palaging sumusuporta sa kanyang ginagawa kaya ang sinabi nito ay nagpasorprese kay Boyka. Sumagot si Boyka na ang kanyang talento ay isang regalo mula sa Diyos at hindi niya ito gustong isuko. Nais niyang lumaban bilang isang profesional sa halip na sa isang ilegal na lugar. Nilapitan siya ng kanyang manager na nagpaalam sa kanya na maaari na siyang legal na lumaban sa mga opisyal na laban sa MMA. Siya ay inanyayahan na makipagkompetensya sa European Fighting Event sa Budapest kung siya ay manalo sa qualifying match. Dumating na ang araw ng qualification match, handa si Boyka na ibigay ang lahat dahil isa ito sa pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Si Victor, na isang Russian, ang kanyang kalaban. Nakuha ni Boyka ang unang sipa ng laban sa unang ilang minuto, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa depensa at itinaboy ang lahat ng atake ng kanyang katunggali. Ang kanyang pag-atake ay nagiging mas madali, habang si Victor ay bigay todo. Humanga ang mga judge kaya nang mapabagsak niya si Victor gamit ang kanyang tuhod na kumpirma na ang kanyang kwalifikasyon. Inakala ng lahat na tapos na ang laban pero ginulat ni Victor ang lahat sa pamamagitan ng pagtayo. Muli siyang napabagsak pagkaraan ng ilang segundo pero tumanggi siyang sumuko. Naiinis na si Boyka kaya tinadtad niya si Victor ng suntok na nagpa-knockout dito. Kasunod ng kanyang pagkapanalo, inimbitahan ng mga organizer si Boyka sa Budapest para lumaban sa liga na magbubukas ng maraming oportunidad para sa kanya. Nagbigay ang management kay Boyka ng malaking halaga at sinabi sa kanya na ang susunod na laban ay sa loob ng 2 linggo. Nakita niyang nasa kritikal na kondisyon si Victor habang papaalis. Siya ay nakaramdam ng konsensya para kay Victor at naisip na hindi ito mangyayari kung agad nang sumuko si Victor. Naalala niya ang mga sinabi ng pari sa kanya at ipinagdasal ang paggaling ni Victor. Nagising siya sa gabi dahil sa bangungot na nakapatay siya ng kalaban sa ring. Kinaumagahan, pumunta siya sa manager at tinanong ang tungkol kay Victor. Nagulat siya nang malaman na namatay na si Victor sa ospital kagabi. Walang dapat sisihin sa nangyari dahil pumirma sila ng pre-match deal. Pero alam ni Boyka sa kanyang puso na siya ang dahilan ng pagkamatay. Nang tanungin tungkol sa pamilya ni Victor, ibinigay ng manager ang bag na pagmamay-ari nito. Natuklasan ni Boyka ang isang sulat mula sa asawa ni Victor pati na rin ang larawan nilang dalawa sa loob. Nang mabasa ang liham, naisip niya ang sakit na mararamdaman ng kanyang asawa kapag nalaman ang pagkamatay ni Victor. Nagpasya siyang humingi ng tawad sa babae at tiyaking wala siyang magiging problema sa buhay. Alam niya na ang kanyang krimen ay hindi kailanman mapapatawad pero tumanggi siyang talikuran ang landas ng pagsisisi at ipinaalam sa management na nais niyang maglakbay sa Russia para makita ang asawa ni Victor pero ang manager ay tutol sa desisyon. Si Boyka ay isang kriminal pa rin sa Russia at makukulong siya kung mahuhuli. Kailangan niyang gumawa ng peking pasaporte na isang malaking panganib dahil maaaring masira ang oportunidad niya bilang MMA fighter. Alam niya ang mga panganib pero siya ay matatag sa kanyang desisyon. Sumunod, makikita natin ang asawa ni Victor, si Alma, na dumalo sa libing. Siya ay nag-iisa na sa buhay matapos ang nangyari at walang sinumang malalapitan.
Siya at si Victor ay may utang din sa isang crime lord na si Zorab. Dumalo ito sa libing at iminungkahi kay Alma na maging kanyang kabit bilang kabayaran sa kanilang utang. Naiinis si Alma sa presensya ni Zorab pero iniiwasan niyang magalit ito. Sinabi niya sa kanya na mas gugustuhin niyang magtrabaho ng husto at bayaran siya ng hulugan. Si Alma ang may-ari at residente ng isang community center. Binayaran nila ito ni Victor gamit ang perang hiniram kay Zorab. Maraming ulila at individual na nangangailangan ang itinuturing itong kanilang tahanan. Pumunta si Boyka para batiin siya pero sumakay si Alma sa isang itim na kotse ng isang grupo ng mga lalaki. Nalaman na naging waitress siya sa underground boxing club ni Zorab na labis na nagmamay-ari sa kanya at tinatrato siya na parang kanyang pag-aari. Kinagabihan ay pumunta si Boyka sa club at nakita niya si Alma. Nang sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, pinigilan siya ng mga tao ni Zorab at dinala siya sa labas. Nais ni Boyka na umiwas sa away kaya mahinahon niyang itinanong kung kailan matatapos si Alma sa trabaho. Pero tumugon ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagsalakay kay Boyka pero gumanti si Boyka gamit ang kanyang mga galawan. Napahanga si Zorab nang makita si Boyka na pinatumba ang kanyang mga tauhan. Siya ay naghahanap ng isang magaling na martial artist para sa kanyang club at nais niyang kunin si Boyka na nagsasabing hindi siya naririto para makipag-away ngunit sa halip ay makipagkita sa babae pero ipinagbawal siya ni Zorab na makipag-usap kay Alma. Inutusan ni Zorab ang kanyang mga tauhan na manmanan si Boyka. Kinabukasan, pumasok si Boyka sa community center at nakita si Alma. Iniabot niya sa kanya ang sulat ni Victor at nagtanong kung siya ay napipilitang magtrabaho sa fight club. Sumagot siya na gusto niyang magtrabaho sa ibang lugar pero hindi niya magawa dahil sa utang. Matapos mabasa ang sulat, tinanong ni Alma si Boyka kung nasaksihan niya ang huling laban ng kanyang asawa. Inamin ni Boyka na siya ang huling nakalaban ni Victor. Sinubukan niyang ipaliwanag na aksidente ang nangyari pero tumanggi itong makinig sa pumatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ay pumunta siya kay Zorab at nangakong lalaban siya pero bilang kapalit kailangan niyang alisin ang lahat ng pagkakautang ni Alma. Ang kasunduan ay dapat manalo si Boyka ng 3 round laban sa mga napiling kalaban ni Zorab. Hiniling din ni Boyka na protektahan siya mula sa mga pulis at otoridad dahil alam niyang pumasok siya sa Russia gamit ang isang peking passport. Kinabukasan ay nakipagkita si Alma kay Boyka para ipaalam na hindi niya kailangan ang kanyang simpatsya. Hinikayat niya itong bumalik sa kanyang bahay pero sinabi ni Boyka na ginagawa lang niya ito para sa kanyang sarili. Pumunta siya sa malapit na gym upang magsanay para sa laban pero inaangasan siya ng isang lalaki. Nang patuloy siyang inaasar ng lalaki, pinatulog siya ni Boyka gamit lang ang isang sipa. Dumating ang araw ng unang labanan, may madaling engkwentro si Boyka laban sa isang lokal na fighter. Ang kalaban ay nagbigay ng ilang mahihinang sipa pero ginamitan siya ni Boyka ng mga nakamamatay na galawan at nang mapabagsak ito at tangkang susuntukin, nagalak siya nang marinig na sumuko na ang kalaban para maiwasan ang karagdagang pinsala. Dinalhan siya ni Alma ng inumin matapos ang labanan. Tinanong ni Boyka kung may alam ba siyang disenteng gym dahil hindi niya gusto ang kanilang lokal na gym. Huminto sandali si Alma bago sinama si Boyka sa kanilang gym sa community center para magamit niya. Nagsanay siya doon sa loob ng ilang araw at kalaunan ay nasanay na si Alma sa presensya niya. Ang sumunod na laban ni Boyka ay 2-on-1 laban sa dalawang magkapatid. Siya ay nabigla dahil hindi siya sinabihan ng mga patakaran. Sinabi ni Zorab na ito ang kanyang arena at dapat sundin ng mga fighter ang mga regulasyon. Nilabanan ni Boyka ang magkapatid ng magkasabay. Nahihirapan si Boyka sa paglaban sa magkapatid dahil sa sabay-sabay na pag-atake. Sa kabila nito, nagawa niyang itabi ang isa at itumba ang isa pa. Pero nagawang masipa ng kalaban si Boyka sa likod na dati nang na-damage. Nagpahirap ito sa kanya pero napansin niyang nanonood si Alma at nagpas siyang magpatuloy. Kalaunan ay nagawa niyang manockout ang magkapatid kaya naghiyawan sa palakpakan ang mga tao dahil di nila inasahan na mananalo pa siya. Kinabukasan, nilapitan ni Zorab si Alma at tinangkang makipagharutan. Inakusahan niya siya ng pakikipagsiping kay Boyka matapos niyang tanggihan si Zorab. Sinabi pa niya na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi aksidente dahil sinadya ni Boyka na patayin siya. Sinubukan niyang hindi siya paniwalaan pero nabahala siya sa kanyang sinabi. Samantala, tinawagan si Boyka ng kanyang manager dahil mayroon siyang press conference para sa laban sa Budapest. Hiniling ni Boyka na ipagpaliban ito dahil meron pa siyang isang laban na gagawin. Pagdating niya sa kanyang silid, nakita niya si Alma na naghihintay sa kanya. Nakiusap ito na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Victor at sinimulan ni Boyka na sabihin ang lahat ng mga paghihirap na naranasan niya sa kanyang buhay. Inamin niya na ang kalahati ng kanyang buhay ay miserable at ang laban kay Victor ay ang tanging pag-asa niya sa mas magandang buhay. Ibinigay niya ang lahat at nanalo pero ang kamatayan ni Victor ay nakaagaw ng mas malaking bahagi sa kanya.
Naiintindihan niya na ang pagtanggap sa kanyang tulong ay magiging mahirap para kay Alma pero nakiusap siya na hayaan siyang gawin ang dapat niyang gawin. Hinarap ni Boyka si Igor, ang best fighter ni Zorab, para sa huling laban sa gabi. Galit si Igor kay Boyka dahil nalalagay sa alanganin ang kanyang katayuan sa grupo. Inilabas niya ang lahat ng galit kay Boyka at paulit-ulit siyang inatake. Nagawa niyang mapuruhan si Boyka dahil pinuntirya niya ang likod nito. Pero nagawa pa ring makabawi ni Boyka at nakuha ang panig ng laban. Nagawang manalo sa tournament ni Boyka at nabayaran ang pagkakautang ni Alma. Pero inasahan na ni Zorab ang mangyayari at nakapagplano na siya. Sinabihan niya si Boyka na kailangan pa niyang makipaglaban sa isa pang tao para matuldukan ang kanilang kasunduan. May ilang oras na lang si Boyka bago ang kanyang meeting sa Budapest na kritikal sa kanyang karera. Pero tumanggi siyang umalis nang hindi na ililigtas si Alma. Kaya hiniling niya sa manager na ipagpaliban ang laban hanggang sa susunod na umaga at naghanda para harapin ang huling kampyon. Ang kalaban niya ay si Koshmar, ang halimaw na pumapatay sa lahat ng kanyang mga kalaban sa kulungan ng Russia. Inihatid siya sa arena ng nakagapos. Nagsimula ang laban pero si Boyka ay pagod na. Sinubukan niya ang kanyang lahat ng makakaya pero walang epekto kay Koshmar dahil sa kanyang pangangatawan. Binugbog siya ng halimaw ng maraming beses bago siya sinipa sa panga. Napatumba si Boyka at nagpupumilit na makabangon. Nabawi niya ang kanyang lakas at tumayo ng ilang segundo bago matalo sa laban pero muli lang siyang ibinagsak sa sahig. Nang inakala ni Koshmar na nanalo siya, nagawang mahuli siya ni Boyka at sinipa ito. Lumipat ang laban sa pabor ni Boyka at nagawang malak si Koshmar bago siya sinipa palabas ng ring. Dahil dito, nagtagumpay si Boyka sa tunggalian pero tumanggi si Zorab na pakawalan si Alma. Habang sinusubukang tumakas kasama ang babae, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin si Boyka na nanghihina na pero nang mapansin niyang dinala si Alma sa labas, gumanti si Boyka at nagawang mapatay ang mga gwardya. Naabutan niya si Zorab at pinagbubugbog ito. Si Boyka ay nabaril sa proseso pero ang kanyang paghihirap ay nanaig sa kanyang paghihiganti. Kalaunan ay sinakal ni Boyka si Zorab hanggang sa mamatay. Sinubukan ni Alma na tulungan si Boyka pero pinigilan niya ito at humingi ng tawad sa kanya. Dumating ang mga pulis at inaresto siya pero bago kaladkarin, tinanong niyang muli si Alma kung pinapatawad siya nito pero hindi ito tumugon. Ibinalik si Boyka sa kulungan ng Russia. Dinalaw siya ni Alma makalipas ang isang buwan at ipinaalam na napatawad na siya. Sa unang pagkakataon ay naginhawahan na si Boyka makalipas ang ilang buwan kahit na ang kanyang pagnanais na maging profesional na boxer ay hindi nangyari. Nang maglaon, nakita natin siyang sasabak sa arena ng bilangguan at pinapanatili ang kanyang kampyonato bilang ang undisputed. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.